doon mo sagutin. Paano kung hindi mo alam, wala kang alam, kagaya nangyari sa akin. Kaya yung nangyari sa akin, bigla ako nagkaroon ng warrant of arrest, bigla akong nahuli. Hinuli ako. Alam mo ba ang ginawa sa akin? Hinuli ako ng Huwebes. Talagang sinerve yung warrant, sinerve ng mga pulis. Yung bali ang warrant bali ang dala nilang warrant, bali dalawa. Sir, hold lang kita. So gumawa sila ng peking address, let's say, ang tunay mong address sa Marikina, pero pinadala sa Pasig. Pero nung inarrest ka nila, doon sa address mo, alam na nila kung saan ang address mo. Oo, ganito Pero hinuli nila ako doon sa may umattend ako ng hearing. Doon sa Hall of Justice ako hinuli. Doon ako hinuli. Ngayon, ganito nangyari sa akin. Ganito nangyari sa akin. Hinuli ako ng Huwebes. Nilakad ko yung piyansa ko para makalabas ako ng Biyernes. Di ba? Ngayon, nung palabas na ako ng Biyernes, sinerve uli yung panibagong warrant. Panibagong kaso na naman na hindi mo alam. Oo, dapat yun. Nasa kanila na lahat yung warrant. Isang serban lang para maasikaso mo kagad yung bail mo. Ang ginawa sa akin talagang inutay-utay. Hawak na nila yung warrant Ganun ang ginawa nila sa akin. Ganoon Sir, yung ginawa nila? Ganon kalupit. Imagine mo, PDEA yun, sir. Gobyerno yun na supposedly sandalan ng taong bayan. PDEA yun, ahensya ng gobyerno. Pero itong ginawa sa'yo. Oo. Tignan nyo Doon sa complaint, yung nag-file ng complaint sa akin, under oath siya. Naglagay siya ng address na doon ako nakatira. O doon ako matatagpuan. Perjury. Pero nagsinungaling siya. Alam naman nila at meron akong 201 file sa PIDEA na ang address ko ay dito sa bahay kung saan nakadeklara doon sa PIDEA. Pero gumamit sila ng ibang address. So ang nangyari, yung napailan ako ng kaso at yun dininay. Kaya yun, acquitted ako doon sa kaso na yun. Biruin yun. Kung ako tinamaan doon sa ipinail na yun sa Quezon City, 2 kaso, isang Section 91 at saka Section 92 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung hindi pagbebenta ng kundi yung hindi ka ka-attend doon sa hearing at yung sinasabi na yung kaso ay binangling ko o yung binaliwala ko. Binaliwala mo. Parang binenta mo yung kaso, nilaglag mo, parang ganun. Okay. Ganun. Alam mo ba kung tinamaan ako ron? 20 years ang bawat isa. 40 years. Oo. Tignan mo yung perwisyo na ginawa. Alam mo, nung magkaharap kami sa korte, ang sabi sa akin, sir, sorry, napag-utusan lang kami. Ito po yung nag-file sa inyo ng case. Oo. Nakakaharap ko. 3 beses ko na nakakaharap dun sa Senado. 3 beses. Kaya nga sabi ko, may araw ang paniningil. Kaya marunong ang Diyos. Sa kanila. Totoo yun. So, pero yung 20 years na sinasabi mo, na nabasura na yun, no? Di ba? Acquitted ako. Acquitted ka na. Acquitted ka doon. Ako. So, acquitted. Ngayon, isa na lang yung pinail nila. Kaya nga, ano po yun? Yung false di ba pala pwede yata? yung false testimony. Pero hindi pwede i-discuss kasi nga, active pa yung niya nasa court. Opo, sir. So, alam nyo yun na imagine nyo, mga kababayan, ginagawa mismo ng gobyerno sa akin, kay Agent Morales, dating lingkod gobyerno. So, yung bail po nun, natandaan nyo kung magkano yung binil nyo last year? Yung binil ko, para doon sa 2 kaso, 260,000 yun Nag-cashband ako na 120. So, siyempre, yung mga ganun, napupunta naman yun dun sa lawyer Siyempre, kasi ang lawyer kasi, meron tayong acceptance fee, meron success fee, meron sa mga pleadings, at iba pa yung mga sa hearing, Siyempre, yan kumbaga sa yun yung profession nila, hindi mo naman pwede. Kasi napaka-sensitive ng kaso, hindi po pwedeng pabayaan Dahil talagang pero tingnan mo yung ginawa ng gobyerno. Hindi ko lubos maisip bakit ganun Bakit ginawa sa akin ito ng mga dati kong kasamahan? Tinatanong ko, ano ba ang kasalanan ko sa mga ito? Diba? Kung ang galit sa akin, it's yung Director General, bakit ganito yung mga dati kong kasamahan? Ano kasalanan ko sa kanila? Tapos, pag nakita kayo, sorry. Diba? Hindi po, sisirain yung buhay mo, tapos sorry lang. Ngayon ko lang talaga nare-realize kung bakit ako
dumadating sa point na nagkakaroon ako ng mga ganitong indulto. Alam niyo, ito, nung makarating tayo ng Senado, no, itong ano na to, no, doon ko lang na-realize na kaya ko pala inaabot itong mga ito dahil doon sa trabaho ng 2012. Kasi walang ibang akong maiisip talaga na na magmo-motivate sa mga ito eh. Mukhang merong gumagalaw na pera, no, para ako indultuhin. Merong makapangyarihang kamay na nag-uutos sa mga ito. Kasi kung napag-utusan lang, sige, ituro mo. Kasi unang-una, no, kapag ikaw nag-file ka ng kaso, dapat may personal knowledge ka doon sa kaso. Kung ikaw magiging complainant, dapat may personal knowledge ka. Eh ngayon, kung pag-uutusan ka lang, wala kang personal knowledge, ibang usapan ito. Yes. Diba? Iba to. Kumbaga sa merong makapangyarihang kamay na hindi mo matanggihan, magkano ang dahilan? Opo. So, yun nga, sir. Alam nyo, nung bago ko nilabas ang dokumento, nagdadalawang isip ako kung ilalabas ko yung name mo. Okay? Pero, bago ko tinakpan yung pangalan mo, ni-research muna kita. So, nakita ko po yung kaso na yun nung nabanggit ko yun sa akin mga followers, nung last year. So, nagkaroon ako ng conclusion na sabi ko, itong kaso nitong certain na nakasign dito sa dokumento na ito, maaari ito ginawa sa kanya dahil na-anticipate na ng gobyernong ito na later on lalabas ka. Parang yun lang yung sa akin. So, pero katulad ngayon, sabi mo, hindi mo alam bakit ang tagal mo nawala sa PIDEA, tapos na-realize mo na, may mahiwagang kamay o makapangyarihang kamay na gumagalaw dito. And I think pareho tayo ng conclusion. Pero gusto ko lang ipaintindi sa atin mga kababayan. Kaya po ako galit na galit sa gobyernong malupit ang mababastos, panggigipit, pagsira ng kinabukasan, pagsira ng buhay ng katulad mo. Kasi sir, kunyari ikaw, imagine mo, in-arrest, binigyan ka ng warrant of arrest, o sinervan ka, sa kadahilanan na mayroong ginawa itong gobyernong na to sa pagpaligaw ng iyong address. What if kung wala kang 120,000? So, matutuluyan ka sa kulungan. Yun. Tama? Ganon ang mangyayari. Talaga, kung wala kang pampiyansa, magpapahinog ka ng bukol doon sa loob ng kulungan. Diba? Oo, may karapatan ka nga para doon sa temporary liberty, no? By virtue ng bail. Pero kung wala ka naman pang bail, paano ka na? So, ito yung masakit sa akin bilang Pilipino na what if? Kasi ginawa nila sa akin to eh. Ginawa nila, nag-invento sila ng kwento. What if kunyari si Sean Miggs, okay, si Sean Miggs, okay, siya ay isang simpleng mamamayan, may kapitbahay siyang congressman or sabihin mo barangay captain na lang, si barangay captain may connection kay Lisa Araneta Marcos, tapos sabihin ni barangay captain, Lam, kasi itong kapitbahay ko, visit ako dito, naiinggit ako dito, for whatever reason, baka pwede mo akong tulungan, kakasuhan ko ito. Sasabihin ni Lam, sige, kasuhan mo yan. Tapos siligawin mo yung address, So, fast forward, nabigyan siya ng warrant of arrest na wala siyang kinalaman. Then, dahil naresto siya ng kunyari Thursday o Friday na lang, wala siyang pera, ikukulong siya. And the point here, wala ka na nang ilalagay sa lamesa mo na pagkain, tapos puperwisyohin ka pa mismo ng gobyernong ito, ng mga gobyerno ito, yung mga teori sa gobyerno na kalaboso ka or maipakulong ka, nang walang kakalaban-laban, kumbaga talagang violate yung constitutional rights mo sa lahat ng klaseng aspeto, lahat ng klaseng anggulo. Ito po, Agent Morales, bakit katulad mo, ako ay nakikipaglaban na what if gagawin sa isang ordinaryong citizen na niwala nga pong pang-tuition fee ang anak, pangkain, panggatas sa mga anak, pero dahil may connection lang sa gobyerno, ito yung gagawin. Napakalungkot naman po na yugto ng buhay natin sa Pilipinas. Yung nga eh. Yun ang pinakamahirap, kung sa akin na isang alagad ng batas, ginawa yan. Lalo na dun sa mga ordinaryong tao. At hindi lang hindi lang ngayon lang nangyari. Matagal nang nangyayari. At yan, ang mga gumagawa lang yan, yung mga sanay sa mga ganyan, ay yung may mga background sa law. Ang mga gumagawa niyan, yung may kaalaman sa batas, yung nag-aral sa batas. Diba? Sino ba itong mga pumupuksa sa atin? Hindi ba mayroong kaalaman sa batas? Sa batas.
Diba? Sila lang ang mayroong kaalaman sa ganyan. Kaya nilang paikutin. Kaya nilang paglaruan ang katarungan dito sa atin. Meron silang kakayahan na gumapang diyan sa City Prosecutor's Office, Provincial Prosecutor's Office, Regional Prosecutor's Office, even dun sa mismong sa DOJ. Sila itong nakaupo eh. Lahat ng kapangyarihan kaya nila. Bakit? Nasa kanila yung executive department. Kung ano ang ipapile ng piskalya o ng executive department, walang pakialam ang judiciary. Ang judiciary tatanggap lang yan kung ano yung ipapile ng executive department. Ang Department of Justice ay under ng executive department. Kaya kapag kayang mayroong makapangyarihang kamay na nakialam dyan, ang gagawin lang na nasa DOJ, ipapile lang yan sa korte. At ang korte, pag ipinail yan, hindi naman niya pwedeng i-encroach yung karapatan o yung authority ng executive department. Ang gagawin lang yan, maghihiring lang yan, magta-trial. Doon malalaman kung talagang may kasalanan ka o wala. Yeah. Yun lang yun eh. Doon lang yun. Ang mahirap dito, pag pinail ng DOJ yan sa korte, mapipilitan kang magpiyansa kung may piyansa. E paano kung wala? Wala. Unbailable offense yung ipinail sa'yo. Himas rehas ka. Yan ang ginagawa ngayon. Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan. Technically, inaabuso na nila. Ganyan. Kasi yan ang kumbaga sabi nga ang gumagawa lamang nito ay yung mayroong kaalaman sa batas. Nag-aral ng abogasya. Pero kung iyan ay susundin lang niya yung CPRA, yung Code of Professional Responsibility and Accountability ng bawat abogado, doon pa lang mayroong propriety na sinasaad doon sa Canon 2 ng CPRA. Pero ano nangyayari ngayon? Hindi. Sindikato na. Sindikato na ng sabwatan. Nakakatakot. Nakakatakot po kasi sir, yun nga, gusto kong i-diin o i-highlight sa mga kababayan kasi ginawa po nila sa akin, alam na alam ni Lisa Araneta Marcos, ni Marcos Bangag Jr. na ako po ay matagal nang naninirahan dito sa Amerika at wala na po akong address sa Pilipinas. Even nga po property, wala ako sa Pilipinas. Ni kahit isang posporo ng bahay kubo, wala ako niyan personally. So, yun ang ginawa nila sa akin talagang pagigipit para again, mabigyan ako ng warrant of arrest. Pero, ang isa sa mga inaano ko dyan na, syempre kasama po yan sa process yung booking, di ba? Yung kuhaan ka ng mugshot. Once diba? Once na isinabit mo yung sarili mo o na-arresto ka or nag-voluntary surrender ka, talagang yun proseso yun, police procedure yun. So yun na nga, mamamugshot ka. Kasi, ang mentality ng tao, hindi lang ng Pilipino, na once ang isang tao ay mamugshot, parang convicted felon ka na kaagad. Parang ikaw ay masamang tao na, which is, yun din po yung ginawa nila. I don't know if you're familiar with the case sa Okada, Manila. May issue po dyan, maisingit ko lang. Yung pinaka may-ari niyan, si Mr. Okada, na mugshot yan eh. At ang alam ko po, person na mugshot yan dyan sa airport, dinampot din nila yan. Ang may kagagawan po niya ang gobyernong ito, si Marcos, si Lisa, si Romualdez. But anyway, sinare ko lang sa inyo. I know wala kayong personal knowledge, pero ito yung gusto kong sabihin sa taong bayan na ginawa sa iyo, ginawa sa akin, ginawa sa pinakamayamang Mr. Okada, na ang gumawa ay bangag na gobyerno. So, paano na kawawa na itong mga kababayan natin, mga Pilipino, trayat na ginagawa alam ito. Alam mo, kaya makikita nyo yung mga indicator, nandudumilat yung mga indicator. Tingnan nyo. Yes, sir. Kapag kakalaban ka, potential na kalaban ka, gagawan ka ng kaso. Yeah. Or, kung ikaw naman ay may mga dating kaso, bubuhayin nila. Kaya nga, sinasabi ko, tatlo ang branches ng government. Executive, Legislative, at saka Judiciary. Ang Prosecutor's Office, under yan ng Executive Department. Okay. Diba? Ang kasuhan lang naman between executive at saka yung judiciary. So, sa executive, under niyan ang Department of Justice. At isang kumpas lang yan, yung kaso mong matagal ng patay, kaya nilang buhayin. At yan, ipapile yan doon sa korte. Pag pinail kasi ang kaso sa korte, sa ayaw at sa gusto ng korte, tatanggapin nila yan.
Ngayon, siyempre ang judge ang ano lang naman 'yan is yung probable cause eh. 'Yun lang naman ang pinagbabasihan niya eh. Yung determination ng probable cause pagka pinel 'yan, within 10 days eh aaralin lang naman nila 'yan eh. Minsan kapag ka-file niyan, issue kaagad ng warrant eh. Gano'n naman sila eh. Pag narapol sa branch 'yan ano. So, hindi ano no, hindi katakataka no na kapag ito ay pinel nila sa korte, hindi katakataka na yung tumanggap niyan na korte imposibleng walang bilin o diin dyan sa kaso na yan. Imposible. Bakit? Kasi yung mga huwes nangangarap maging justice yan. Nangangarap na ma-promote yan. Nangangarap na mapwesto dun sa mga juicy position. Ganun dyan. Kaya dito sa atin, nakakatakot, nakakadismaya yung pag-aabuso, yung paggamit sa kapangyarihan. Kasi nasa kanila lahat eh, nasa control nila. Di ba? Yung hindi nga imposible yung pagpapile ng kaso doon sa isang kalaban eh. Pati yung pagbubuhay ng kaso na matagal nang tapos. Yes. Grabe. So, sir, bumalik sa akin yung sinabi doon sa CCTV na pinresent mo, na sinabi ni alias Picoy na pare, na pag ano yan, baka mamatay yan. Pwedeng mamatay sa puso yan or sa sagasaan kasi hindi na lang ganun sa pagbabaril ang way ng pagpatay sa isang tao ng mga sindikato katulad, ng mga gustong mag-ano sa'yo. Doon pumasok sa isipan ko na maaari ang plano nila, ganyan, i-releasean ka ng warrant of arrest, tapos dadamputin ka, gagawa silang paraan ng kaso na non-bailable kung siserban ka ng ganun. Siyempre, makukulong ka. Tapos, pwede nilang gawin yung sinasabi ni Picoy na pwede kang atakihin sa puso. So, hindi man niya in-elaborate yun, sir. Hindi man niya in-elaborate yun, paano ka naman aatakihin sa puso kung wala kang sakit sa puso, right? So, i-premeditated, yun what I mean, tutusukin ka or something, pakakainin ka ng lason o kung ano pa man, para mag-cause ng iyong pagpigil ng heart mo. Diba? So, papalabasin ngayon nila is inatake ka. Remember, sir, I think yung issue kay General Bantag, yung si Zulueta, you're familiar po, na natake sa puso. Yung, nakalimutan ko lang yung eksaktong ni Zulueta. Basta, inatake din siya sa puso, healthy siya. So, ano yung, mo dun? Yung, gusto mong sabihin sa kataong bayan? Kasi nakakatakot na bigla ka na lang bibigyan ng atake sa puso ng gobyerno. Yun nga no. Kaya nga yung yung nag-depict na sa video no na sinasabi nitong si Picoy na ang pagkamatay ng tao ay hindi na hindi na lang sa pagbaril. So pwede atakihin ka sa puso o sagasaan ka no. Lalo na pagka ikay nakakommit sa isang jail. O pwedeng hatawin ka sa ulo, sabihin nadulas ka. Diba? Sabihin na depressed ka, gagawin ka lang ng sunod-sunod na report na meron kang depression. Tapos bibiktihin ka, sabihin nagbikti ka. Diba? So, yung mga ganun kaya maraming dyan Pero kasi sir, alam mo, nanonood ako ng mga forensic files Sa Amerika kasi, once na sinabing nagbigti ka, may forensic investigation yan. Makikita yan kung nagbigti ka o binigti ka eh. Makikita din yan kung nadulas ka o hinampas ka. The way yung mga projection ng yung projectile ng yung paghampas, yung talsik ng dugo, mga ganon. Yan eh, very interesting yan. Tuwang-tuwa po ako dyan pag nanonood ako. Sa Pilipinas kasi wala niyan dahil lahat meron man siguro pero hindi ganoon kagaling katulad dito sa Amerika, di ba, sir? Pero dito kasi sa atin yung pagkaganyan, sino ang magkakandak na investigation o ng ng forensic pathology ng halimbawa. Pagpalagay natin, yung mga forensic pathologist natin ngayon totoo pa ba yan? Yun, totoo pa para sa bayan ng mga yan? Okay. Kasi ang may mga may mga kulay na rin kasi yun ang mahirap no. Kagaya niyan, may mga namamatay. So nakakapagbigay pa ba sila ng ng patas na na result? O na apektado na rin sila ng ng sistema, bulok na sistema ng human intervention. Yeah. Kasi
kahit saan, once na may human intervention, nandiyan na yung kaibigan o may connection eh, di ba? Kahit na sabihin natin sinabject yan sa autopsy, no? Para doon sa, yung isinalang doon sa forensic yan, Yes, pag sir. pumasok na yung human intervention, wala na. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, diyan lang sa experience natin sa kaso. Ang executive department ang gumagana. Halimbawa, under na ng clout ng executive department. Kahit kaya nilang gawin. Under ni Lisa Araneta. Yun yun yung kaya nang gawin. Kaya yun ang nakakadismaya, yun ang nakakatakot. Kaya nga nakakaawa ang taong bayan. Kung sa atin nga nangyayari, di ba? Ginagawa. Paano yung mga kababayan natin na wala namang lakas, wala namang alam, di ba? Yun ang mahirap. Nagagawa na nga yan doon sa mga matataas na sa gobyerno na allegedly na biglang misteryoso yung mga pagkamatay. Yeah, actually meron ito mama ko lang. Merong kritiko si Rowena Burden, doctor siya last year po. Napakatapang din. Talagang binoboljak niya itong si Governor Gwendolyn Garcia, lahat ng mga sexcapades at kung anong kalaswaan ni Gwen, yung mga corruption and everything. Tapos yung kapatid noon na nabasa ko sa post ng kapatid ni Gwendolyn, parang mayroong prior na namatay na inatake siya sa puso, parang mayroong threatening way of yung posting niya. So anyway, boljak ito si Burden. So one day na lang namin nakita sa Facebook na dinampot po siya dahil kinasuhan siya. Yeah, dinampot siya, nagkaroon ng warrant of arrest. Tapos hindi yata nagsalita yung pamilya So ang nangyari po dun, sir, based lang dun sa mga nakita ko sa posting na after niyang harapin yung kasong yon or na-arrest ba siya, nakulong siya, very healthy woman, beautiful, di ba? Gorgeous, and a doctor. After a couple of days, inatake sa puso. So yun yung doktor na yun kumbaga tayo ng comparison, doktor na yun for sure, may mga kaibigan, kakilala yun, pero nagawa sa kanya, I believe, allegedly, based sa mga nakakarating sa akin, na posible na itong si governor at yung kapangyarihan sa Cebu, Gwendolyn Garcia, allegedly ang may gawa nun. Yun ang mga nakakarating sa akin according to my followers from Cebu. So ba't ganun pa man, gaano ka lupit ang Pilipinas nating mahal na ang isang Maharlika, isang Rowena Burden, isang ikaw, Agent Morales, na ginagawa sa atin ito? Yung nga Kaya nga, habang pinag-uusapan natin to at habang binabalikan ko yung aking mga, malulungkot na karanasan patungkol sa pag-abuso ng gobyerno sa ating mga karapatan, talagang, parang, sabi ko nga saan pa ako lalapit? Saan pa ako, kumbaga, kagaya itong nangyari lang sa, Pidea Leaks, yung inilabas mo, wag kang magagalit sa akin, kasi yung nga, inilabas mo ng dokumento, Ako, kaya lang naman ako, nagsumulat kay General Lasso, para, magbigay linaw, na wala akong kinalaman doon sa paglabas ng mga dokumento na yan. At doon nga, sa sulat ko sa kanya, i-guide ko pa siya na ito yung nangyari noong 2012. Pero sa halip na pakinggan niya ako, naglabas sila ng kakaibang aksyon. Yeah. Binaliktad na nila yung sitwasyon. Ako na ngayon yung ginawa nilang akusado. Ako na alam mo, ang tanging kasalanan ko lang diyan sa mga dokumento na yan, ako yung nag-imbestiga. Kung alam ko lang sana, 'di ba? Sabi nga kung maibabalik ko lang yung nakaraan talaga sana. Hindi na, pero alam niyo sa totoo lang, trabaho Trabaho sa totoo lang. Yeah. Alam niyo ako, sinasabi niyo na mag-iingat ako, maglalabas ng bahay. Ako aaminin ko sa inyo, lumalabas pa rin ako ng bahay. Bakit? Kasi nga hindi naman ako wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Kaya ang buhay ko talagang, sabi ko nga sa mga anak ko, wag kayong kasi parte lang ng trabaho yan. Hustisya ako. Hindi ako yung gumagamit ng illegal na droga. Nagkataon lang, itong mga addict na ito ay itinuro sa akin, inireport sa akin. Hindi ako dapat matakot sa mga addict na ito. Nagkataon lang, naging presidente itong itinuturong addict na ito. Wala akong kasalanan sa kanya.
Kaya nga Sa po totoo lang. At sir, balik-balikan natin. Walang ginagawa ang bangag na gobyernong ito na na-mention na mismo doon sa CCTV ang Lam at Kumar. Sabi ko nga, alam mo, napag-uusapan namin dito ng mga kaibigan ko kanina, sabi ko sa Amerika kapag nabanggit na ilabas na sa Senado, na ilabas na sa media na ang sangkot ay First Lady at yung Kumar na nabanggit doon na inutusan ng First Lady, maaalarma na at mabibigyan ka ng protection. Pero only in the Philippines, sangkot ang First Lady, yung kaibigan nilang si James Kumar, na kaibigan din ng karamihang senador, mga kongresisto, wala pa rin ginagawang aksyon para proteksyonan ikaw bilang isang dating lingkod bayan. Yung nga ang ipinagtataka ko, no? At sa halip, ako yung kanilang ginigisa. Diba? Biruin nyo, talagang pinalalabas na ako'y masamang tao. Hindi dapat paniwalaan. Mga kababayan, wala po akong tinanggap na suhol kahit kanino. Ako nung nasa serbisyo, hindi po ako tumatanggap ng bribe. Hindi po ako tumatanggap ng suhol, ni katiting, ni singko. Hindi po ako tumatanggap ng suhol. Ang masakit nito, kung sino pa yung tumatanggap ng suhol at kung sino pa yung nagnanakaw sa taong bayan na napatunayan ng korte, yun pa yung nag-aakusa sa akin. Di ba ang saya? Yes. Di ba? Ang saya, ang saya. Well, ang lungkot po. Yeah, I know. Grabe, no? Kung sino pa ang convicted sa bribery, siya pa ang nag-akusa sa'yo. Alam ng kababayan natin yan, walang iba kundi ang si Senator Jinggoy Estrada. Sir, doon po sa paghaharap ninyo ni alias Picoy, di ba? At ni Romy, di ba? Romy, yung sa CCTV, si Romy, si Eric Santiago. Ano yung napatunayan mo sa video na yon? At, well, na-witness namin yun. Ano ang napatunayan ni Agent Morales sa videong inilabas mo na CCTV? Totoong merong special operations na kinakandak against sa akin. Well, kitang-kita naman. At saka by the way, may nagsabi sa akin na mga mula sa men and women in uniform na ang pwesto yata or trabaho nitong si alias Picoy is action agent. Ano ba yun, sir? Ibig sabihin, ano yun? As an action agent. Ang action agent, ito yung ginagamit sa recruited person na ginagamit sa mga covert operations. Ito nga yung mga special operations, Okay. Yung action agent, ito yung napakalaki ang role nito dahil ito yung talagang ginagamit hindi dahil sa magaling kundi dahil doon sa kanyang access doon sa target. Doon sa lugar. Access sa target sa'yo. Oo, doon sa lugar o doon sa tao, di ba? Or, itong si Picoy, ginamit ito, na-utilize ito as handler nung kaibigan ko na si Romy Enriquez. Based doon sa, sir, based doon sa ina-analyze nating video, no? We're just analyzing the video. Okay. Kasi, ina-apply ko ito sa isang intelligence operations, Okay. Itong si Picoy, maaring siya yung action agent o maaring handler. Ginamit niya itong si Romy Enriquez. Kung si Romy Enriquez, ginamit niya itong action agent pero blind, yung tinatawag na bulag. Kung ginamit niya ito para makatulay sa akin Okay. Diba? Or, itong si Picoy, may binabanggit siya na a certain James Kumar na tumatawag sa kanya. So, ito yung nagbibigay ng instruction sa kanya, no? Nagaling kay Lam daw. Kung ito yung nagbibigay ng instruction sa kanya, lalabas na itong certain James Kumar, ito yung kanyang handler o yung kanyang case officer. Ngayon, sa taas nitong binabanggit niyang James Kumar, meron pang isa. Sino to? Ito yung tumatayong project officer. Sino ito? Yung binabanggit din ni Picoy na a certain Lam na pinangalanan din niya na sino ba itong Lam na sinasabi mo na na sinasabi mo na yung pong First Lady Luisa Araneta Marcos. So, kung titignan natin yung concept ng operation, Okay. Merong project officer,
merong case officer, di ba? O yung handler, merong action agent, di ba? Yes. So si project officer, uutusan itong case officer na handler nitong action agent. Si action agent, ito yung tatrabaho. Si action agent, ito yung merong access doon sa subject o doon sa target. So, maaring ginamit niya, binlind niya itong si Romy Enriquez, papasok sa akin. So, yun. Kasi yun yung ginawa. Kaya yung kilos nila na to, malinaw na special operation o covert operations. Special or covert operation. May pondo yan. Hindi pa pwedeng thank you lang yan. May pondo yan. Yung mga ganyan, malalaki ang pondo niyan. Kasi nga nabanggit nga doon sa video, 'di ba, na natutulungan. At saka nabanggit mo na parang name it kahit ano, whatever anong gusto mo, 'di ba? Kaya nga nagbiro ka nga. Although wala yun doon sa video, wala yun sa video, pero nakalagay na nakalagay nabanggit nito nga ni Picoy at nung si Picoy ba nagsabi na pare, tayong dalawa, let's just take advantage the scenario, the situation, right? Sir, na-mute kayo. Oo, take advantage sila yung situation dahil nga may provecho parang ganoon may nakikitang provecho. Ngayon, 'di ba, meron pa nga sinasabi yung si Picoy na nangangamoy director. Nangangamoy director. Oo. Kumbaga sa promotion 'yun, position, 'di ba? Yeah. So hindi naman siguro director ng pelikula 'yun. 'Di ba? Nangangamoy na hindi naman siguro. Oo. Pwedeng director 3, director 4, director 5 o director kung ano man, 'di ba? So ibig sabihin naka diyan ang diyan is yung promotion, merong value. May value na pang matagalan, 'di ba? Kumbaga yan malaki yung pakinabang. Ngayon, itong ginawa ni Picoy na to na covert operation o special operation, talagang merong tinatawag tayo doon sa ang ginagawa namin pagka ganyang may tinatrabaho kami, halimbawa kagaya sa akin, nilalabanan na ako ng money versus loyalty. Andito na may alok, di ba? Merong di ba? Para ganoon. Ngayon, ang isa pa dun sa ginawa nila, merong threat sa gitna. Threat. Pwede kang papatayin yan. Papatayin yan. Di ba? Malinaw Yes, Pare, alam mo naman, papatayin yan. So, money versus loyalty, nasa gitna yung threat. Yeah. Diba? Kung sana wala kang choice Binibigyan ka na lang ng dapat 50-50 yung choices Pero dito sa kaso na ito, kumbaga sa 99% yung doon sa bibiling ka talaga Pero 1%, yun lang ang choice mo. Pero mamamatay ka. Yeah. Pag tumanggi ka. Yes. Diba? Yun hindi 50-50. Kaya nga, kumbaga sa yung operation na ito itong special operation na ito na ginawa nila talagang ihatid yung mensahe. Ito yung mangyayari yung mensahe. Ito yung yun yun naman ngayon nagkaroon ng failure yung first phase ng special operations. Ano ang plan B? Ito yung gagamit na ng attack dogs doon sa Senado. Saan ka ba naman nakakita? Investigador. Sa halip na i-extract o elicit yung information, paano nabuo itong information na nakalagay doon sa dokumento? Paano lumabas ito? Hindi lumabas nangyari. Diba? Ikaw ang inimbestigahan. Inatake yung aking personalidad. Hiniya ako, biro mo. Yung nanghiya sa akin, mas masahol pa sa mga ibinabato sa akin. Wala akong tinanggap na suhol. Wala. Yun nga Mas masahol pa kasi tumanggap ng suhol. Hindi ako nabuhay sa karangyaan at kasinungalingan. Diba? Ang kinakain namin dito galing sa pinaghirapan, hindi dun sa pinagnakawan. That's true. Diba? Yun nga kahit magkaharap-harap kami mata sa mata, sasabihin ko talaga na hindi ako tumanggap ng suhol. Hindi gaya nung nag-aakusa sa akin na napatunayan ng korte na tumanggap ng suhol. Yeah. For sure, narinig niya tayo, ni Jinggoy, although binlock niya na ako kasi tinag ko siya ng tinag. But ganun pa man, sir, balik uli ako doon sa video kasi nga, gusto ko i-highlight sa taong bayan na malaman din itong mga religious group. I think marami tayong magigiting ng men and women in uniform. Nasabi mo nga, nandudumilat na ang katotohanan.
kung ano yung nangyayari dito sa investigation, anong klaseng meron tayong gobyerno. Doon po sa pagpapanggap ni Picoy na parang nagsinto-sinto siya doon na sinasabi niya yung nakalagay sa yung conversation sa CCTV, ito ay mga katang isip niya lang. At 'di ba, nagmukha talaga siyang ano doon nagmumukha siyang syunga doon So naniniwala ka ba na ito ay talagang pinagtakpan niya lang or cover story doon sa kanyang project, ano yon yung sinabi mo kanina, yung si Lisa, ano siya, project direct? Yung special operations. Special operations. Special operations. Oo, yung pinagtatakpan niya si Lisa at saka si Kumar. Kaya kahit na magmukha siyang sinto-sinto or magmukha siyang syunga doon, na yun ay mga katang-isip niya, na yung Lam daw na pangalan ay narinig yan sa YouTube. So, ano yung ano mo doon? Ano sa tingin mo ang pwede mong masabi doon? Alam nyo, sa mga covert operation, lalo na undercover ka, kapag ka masusunog ka, mababard out ka, halimbawa, ang cover story mo si Raulo, di ba? Yeah. Paninindigan mo si Raulo ka. Walang kinakailangan kumain ka ng tae, kumain ka ng kulangot, o kumain ka ng putek o ano man dyan. Para ma-justify mo lang, mapanindigan mo si Raulo ka. Di ba? Mga covert operation sa mga military, lalo na sa mga documentary, di ba? Yung mga spy, di ba? Yeah. Kahit masakit sa kanila, papatay sila ng kasamahan nila. Wag lang silang masunog. Wow. Grabe, ang sama. O yung ginagawa ni Picoy, nagmistulan sinto-sinto. Hindi pa nga sapat yun Sana kumain siyang tae. Para mapatunayan niya na may... Para lang mapatunayan niya ganun siya. May ganun siya. My God. Kaya yung ginagawa niya, ang babaw. Yan nga, sir. So, hindi na po ba may nag-reach out ba sa'yo after nitong 3 hearing na ito? May mga nag-reach out ba sa'yo ng mga dati mong kasamahan o itong si Picoy at saka si Morales? Kahit na yung mga intermediary. Enriquez pala. Sorry. Enriquez. Nag-reach out po ba? Matapos nitong wala na. Gano'n na talaga sila. Kumbaga sa bumitaw na. Wala na yung mga Kasi kung titignan mo, bakit ako ine-negotiate, di ba? Kumbaga sa di ba kung sinasabi na hindi naman totoo yan, wala naman yan, ba't may ganyan? Di ba? Bakit may ganyang mga negotiation? Bakit may mga ganyang pananakot? Di ba? Kasi madali lang sasabihin, wala, gawa-gawa ko lang yan Hindi nga. Wala yan kumbaga sa sa mga sa mga intelligence operations Mas masahol pa nga yung ginagawa Wag lang masunog. Yes. Di ba? Wag lang masunog. Yeah, doon po kasi sa CCTV na yon, sa hearing na yon, third hearing, na ipakita ninyo, in fairness, 'di ba, sa chairman ng committee na si Senator Bato, kung ano ang layunin sa buhay mo. Okay, na ipakita na si Lisa Araneta Marcos ay magkasabwat at si Kumar, ito ay kinontak si Picoy, din si Picoy ginamit si Romy Morales para mag-connect sa'yo. Sorry. Sorry ko lang sa Romy Enriquez na ginamit nila para suhulan ka o patayin ka o whatever, di ba, kung anong plano sa'yo. Doon na ipakita natin sa taong bayan Narinig yun, hindi na ipakita. Based on that hearing, at na-present mo din talaga na inauthenticate din ni Senator Bato na yung mga dokumentong yon ay legitimate at talagang ang mga tao minahal ka. Ang mga tao ay nasa iyo, naniniwala sa iyo. Yung mga netizens na sa iyo lahat naniniwala kasi consistent yung iyong mga statement at consistent din yung mga pangyayari na kumbaga nag-fall into right place talaga. Parang inadya ng Diyos na makapture ng CCTV, yung mga usapan na yun. Kaya nakita ng taong bayan kung ano ang totoong kwento. So after that, kumusta ang buhay mo? Paano mo dinideal ito everyday po? Ano ang sa totoo lang, sabi ko nga, nung magpasalamat ako sa taong bayan, sa mga netizens, sa mga vlogger, sa mga mainstream media na bagamat yung iba talaga nasusuppress ng kanilang mga network company, pero nagkakaroon kami ng mga communication, sasabi nila, sir, ganito, ganyan, di ba? Ano naman, naiunawaan ko naman, Alam nyo, ang isa lang sa napatunayan ko, ngayon, yes, di pala ako nag-iisa. Kumbaga sa itong laban na ito, laban na nating lahat Alam, sa totoo lang, talagang, sabi ko nga sa inyo, lalo na nung mga una, parang galit na galit ako sa iyo talaga
alam mo, sa totoo lang, ikaw yung nag-umpisa talaga nitong delubyo ng buhay ko. Sorry, sir, pero talaga. Pero ang ano na lang sa akin ng ng pamilya ko, siguro ginamit na lang din ng Diyos itong maharlika na to, no. Siguro thank you wag mo na po. lang din Sorry. siyang kasi bilang isang tao, talagang siya yung unang nakakita eh. Kasi paliwanag nga rin nila, napanood kasi na namin lahat eh, pati yung mga pictures nyo, nakita namin, yung mga dati nyo, nila presidente, nila first lady, na talagang nasa circle of ka talaga, no? Hindi ka naman makakapunta doon na hindi ka naman kumbaga sa pwede ka naman manahimik eh, pwede mo naman magbaliwala eh, pwede naman maayos ang buhay mo. Pwede ka nga maging consul, maging ambassador o ano man eh, di ba? Yan yung binintang nila sa akin. Okay, go ahead. Yun yung pero wala eh, talagang ganun. Kaya dito sa na to, hindi na ako pa parang yung alam ko, sabi ko nga ganun, yung bang nakita ko yung pagmamahal ng tao. Alam nyo, ito sasamantalihin ko pagkakataon na to, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ang dami-dami kong natatanggap na ako, sa totoo lang, hindi ako humihingi, ang dami, iba't ibang denomination na dumadating sa akin. Thank you so much. Yan po yung maraming salamat po sa inyo, help. yung sa ngalan ng aking pamilya na yung bang, siyempre, hindi ako, lalo na yung pinagtatrabahuan ko, ayoko rin madamay. Dahil, siyempre, pag nalaman itong mga nagagalit sa akin, baka masara yung kumpanya. Ayun na nga, sir. Yun ang kawawa naman. Alam mo naman yung kumpanya na yun, sakop din ng regulatory compliance ng itong sangay isa sa mga sangay ng gobyerno. Kaya pag malaman nila, baka yung pasara, gawa ng sir, kaso. Sir, pag nalaman nila, gagawin po nila, kakausapin nila yung kumpanyang pinagtatrabaho niyo para tanggalin ka. Tapos, kapag hindi ka tinanggal, ipapasara nila. Ginawa po yan nila dito sa akin. Even my own agency, tinawagan nila. Akala nila, ako ay trabahador doon. Pero nagkamali sila, ako yung boss doon. But anyway, so talagang ang una nilang gagawin, tatanggalan ka ng pangkabuhayan. Alam nyo, nakakatuwa, yung bang hindi importante yung, kumbaga yung malaki, maliit, o ano man. Alam mo, yung response ng tao, lalo na yung nag-i-email na sa akin, talagang nag-i-email na sa'yo. ang dami nag-i-email. Sinasagot ko naman sila. Talagang todo yung pasalamat ko sa kanila. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po talaga sa aking pamilya. Hindi ba, yung isang anak ko nga, di ba, graduating, di ba, sabi ko kasi, naku, paano to? Hindi ako paano yung pag-tuition nito? Di ba? Yun yung, mabait po ang Diyos. Mabait ang ating, sa totoo lang po talaga. Talagang grabe. Timing talaga na biruin mo. Siyempre, ako na nagsisikap sa buhay, meron din kaming mga loan, may mga din kami, kaya pero sabi ko, ano gagawin natin dito? Hindi tayo kumbaga sa makagalaw. Naiintindihan yung pero ang taong bayan, sa totoo lang, nakikita mo yung organic na talagang sabi ko, iba din talaga kapag ang Diyos ang kumilos. Kayo, ginagamit kayo na lalo na yung mga vlogger na nagpaparating ng mensahe sa sambayan ng Pilipino. Sa totoo lang, hindi ako nakakahingi ng tulong sa gobyerno. Ang tumutulong sa akin, kayo. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, pag hindi ko mabanggit lahat ang pangalan nyo, sa totoo lang na pero alam niyo sa puso nyo na kayo lang naman ang tumutulong sa akin, kayo mga vlogger, kayo mga netizen. Diba? At grabe. Yung mga sambayan ng Pilipino. Sir, kasi alam ko na yun kasi the moment na nag-appeal ako sa aking mga palangga, mga nanonood sa netizen, sa lahat ng Pilipino, alam ko na hindi ka tutulungan ng gobyerno. Dahil nga bangag Paano ka tutulungan, sir? Ito nga yung nasasangkot na ay nakasulat doon sa pre-op authority to op na bangag yung presidente ngayon. So expected ko na yon na imbes na tulungan ka ay gigipitin ka nila. Kaya naman bilang ko din po sa inyo tulong na sabi mo nga kanina na nagalit ka sa akin. Actually hindi na rin mawawala po yan, sir, na pag may mangyaring masama sa'yo, ay dadalhin din ng konsensya ko. But ganun pa man, gusto kong sabihin sa taong bayan na ang intention ko lang, it's not na ipahamak ka. Ang intention ko ay malaman ng sambayang Pilipino na meron po tayong bangag na presidente. Yun lang ang intention ko.
Wala nang iba, hindi kasi hindi kita kilala eh. I mean, si Marcos kilala ko eh. Nadududa nga ako sa katabi nila eh. So, my intention is not to destroy you. It just so happens, sabi mo nga na ikaw lang ang ng investigation na yun. Pero bago ko makalimutan sir, yung ayan po yung dali lang yung email ni Agent Morales, paki-screenshot na lang kasi tatanggalin ko na. Sir, doon sa video na yon ay talagang si Picoy ay talagang yun na nga, talagang nakita natin yung kung paano ka din talaga trabahuin. So, sisiraan ka at grabe. Sa tingin mo ba may mga susunod pa itong mga planong itong taong nasa CCTV? Oo, dahil nga itong para makalusot lang sila eh. Tingnan nyo, no? Itong investigation na ito, talagang hindi nila tinuturing na merong kabuluhan. Kumbaga sinasabi nga, walang ebidensya. Kung makikita mo, no, kung magtatanong ka doon sa mga paham na abogado, no, na nakakaintindi sa rule of evidence, Yeah. Itong mga dokumento na ipinakita ni Senator Bato de la Rosa during yung Senate investigation ay tahasan kong kinilala na ako mismo ang nakalagda, ako ang gumawa. Ibig sabihin, totoo. Ako lamang po, ayon sa batas, ako lamang po ang mayroong kapasidad na magsabi na ang dokumento na galing sa PIDEA na yon kung peke o tunay. Yeah. Ako lamang po. Kasi ako po mismo ang gumawa. Yung mga dokumento na yun ay ginawa noong panahon na ako ay nandun sa PIDEA bilang isang investigation agent. Ginawa po yan bilang isang ahente na naka-assign sa IIS. Ginawa po yan bilang pagtalima doon sa PIDEA Manual of Operations. Yeah. Yun po yun. Sir, kaya itong dokumento na ito, ito po ay tunay. Ito po ay klasifikadong dokumento na pag-aari ng gobyerno. Sapagkat ako nung panahon na yun ay government property. Ako po ay inappoint ng gobyerno at binigyan ng tungkulin ayon sa ating batas. Yun po yun. So definitely sir, kasi may nakarating sa akin, hindi lang ikaw, tayong dalawa. Meron sila ngayon operation to destroy both of us. Okay? Diba, nasirain, nagpapakalat ng mga video at kung ano-ano, gumagamit ng mga trolls, ng mga bayaran, diba? At saka proven na yan na ang presidential communications ay gumagamit talaga sila ng mga trolls, ng mga taong binabayaran nila to destroy me, to destroy other personalities na gusto nilang sirain kapag ikaw ay nagkikriticize dito sa gobyernong bangag. So may mga nilalabas silang mga clippings against you. I don't know kung, just let me know kung pwede natin pag-usapan o hindi. May nilalabas po sila na may mga narration na ikaw ay ganito, ganyan. I don't know kung napanood mo pa. Pero any comment about it na yung pagsira nila sa'yo? Sige, sa'yo na lang. O, sa ating dalawa. Alam niyo po, yung naglabas po noon, yun po yung nasa likod, yung mga abogadong nasa likod ni Maricel Soriano. Ito po yung mga abogado na pinailan po ng disbarment. Opo. Sa katunayan, yung isang abogado ron na kapitbahay ko ay kasalukuyang ninenervyos dahil nga yung kasong disbarment ay active pa. Okay. Pero itong abogado na ito talagang magaling ito sa pangilalim. Ang talaga yan maruming maglaro, no? Pero hindi ko iniintindihan. Kasi ang taong bayan napakatalino. Nagulat nga ako ganun ka yung kala ko doon kasi hindi kasi ako teki. Kala ko basta netizen, ganito lang o nung maano ko talaga ma-realize ko na iba pala talaga, hindi basta yung kung mag-participate sila sa social media, iba na. Napakalalim na kanilang mga views, ng kanilang mga insight, active na sila. Sobra na, hindi na yung dati na walang pakialam. Ngayon talagang makikita mo may sense yung kanilang mga sinasabi. At ang nakakatuwa, minahal nila ako. Minahal nila ako. Kaya nga yun ang pinapasalamat ko sa Diyos na
sabi ko nga sa kanya na pagkalooban mo ko ng mga tao na makakatuwang ko dito sa laban ko na ito. Kasi hindi ko rin alam na magkakaganito na ganito yung maliban sa Diyos, maliban sa pamilya ko, sa inyong mga netizens, sa inyong mga vloggers, sa inyo ako kumukuha ng lakas ng loob. Kasi kayo yung direktang nagkakaroon ng komunikasyon sa akin sa magitan ng mga ipinopost ninyo mga email, mga post, comment, tsaka yung mga impression ninyo, kayo yung nakakaroon ng direktang interaction sa akin. Yung mga ginagawa ninyo, parang mistula itong hininga, para itong mistulang dugo na bumubuhay sa akin. Kung ako lang at aking pamilya, wala na, bumigay na ako. Baka naglalaro na ako ng sipon. Parang si Picoy. baka magiging Picoy po kayo. But anyway, just matawa man lang tayo dito. Napakaseryosong usapan natin. Again, mga kababayan, hanggang ngayon, wala pong natatanggap na protection man lang o seguridad itong si PIDEA Agent Morales, which is nakakalungkot na siya po ay taxpayer din, siya ay lingkod bayan din, at siya po ay Pilipino, pero imbis na tulungan ng gobyernong kumukuha ng ating pera, taxpayers money, pero talagang wala ni isang 5 man lang o na isang proteksyon, isang polis na magpoprotekta sa buhay ni Agent Morales. So ito yung nakakalungkot. Alam nyo, minsan magtataka ka, may batas ba? Di ba? May batas ba? Yun nga po Hindi, sasabihin lang, meron naman. Yung patungkol doon sa mga kagaya mong nasa sitwasyon ganyan, may batas bang ginawa ang gobyerno na meron bang agency na namamahala sa ganyan? Meron naman. Iasan sila. Di ba? Malinaw yung Republic Act 6981 di ba? Witness Protection, Security and Benefit Program, Yun Kumbaga sa meron ba talaga? Parang iba yung tinititigan, iba yung tinitignan, di ba? Parang hindi fair, Kumbaga sa taong bayan, kayo mismo, mga netizens, kayo mga nandito ngayon, i-compare ninyo, kung gaano magtrabaho ang ating pamahalaan, di ba? Sino ang may pagkukulang, di ba? Sino yung para saan lang? Para kanino lang ba yung benepisyo na nakalaan sa taong bayan? Kaya nga, sir. Para kanino? Diba? Kaya nga, what's the point na magkaroon tayo ng legislative branch na kung saan gumagawa ng batas, nag-aamyenda ng batas para sa Pilipino, para sa ating bayan, pero yung mga batas na mga maayos na batas na dapat ay ipatupad para sa isang katulad mo na nasa peligro ang buhay, wala silang ginagawa. So what is the point na magumasos tayo ng billions, trillions of money dan sa mga, sabi ko nga, mga jutang ginemes ng senador at kongreso, na itong mga batas na ginawa nila, ayaw nilang ipatupad dahil ang isa sa mga, dahil ikaw lamang ay nagtestigo na ikaw ang pumirma doon sa dokumentong yon na si Marcos Jr. na presidente ngayon ay isang bangag. Gaano kalungkot, gaano ka dilim ang meron ang Pilipinas. Yun Kumbaga sa sabi nga, ano pa ba ang aasahan natin, di ba? Na ganito yung nangyayari sa atin. Di ba? Kundi pa tayo magsasama-sama, kundi pa tayo magkakaisa, talagang wala. Pero, alam niyo sa totoo lang, itong mga nangyayari, na sa ngayon, nagkakaroon ng, kitang-kita naman, nagkakaroon ng progression. Hindi gaya talaga dati na walang pakialam ang tao. Ngayon, ang mga tao, lalo na ang mga netizens, talagang nagkakaroon ng active participation. Yeah. Talagang hindi, kumbaga sa talagang nabo-voice out na nila yung kanilang, yung damdamin nila at nakikiisa na sila, nakikipagpalitan na ng kuro-kuro. Dati walang pakialam, di ba? Bahala kayo dyan, bahala kayo dyan. Ngayon, hindi. Meron na silang pakialam. Talagang nagmamanifest naman. Kaya, isa yan doon sa ikinatatakot ng kasalukuyang administrasyon dahil nga sa nakikita nila na ang tao ay gising na. Ang tao talagang nagre-react Nagre-react na Kaya nga, doon sa, nasusundan ko nga yung ginagawang, pagharang doon sa Maisog, Maisog, kaya ginagawa nila yun. Indicator na nagkakaroon ng paranoia itong nasa administrasyon. Kasi pagsara sa SMNI. Kung ito, hindi sila paranoid, hahayaan lang nila kasi karapatan naman ng taong bayan. Sige, hayaan mo sila magsisigaw dyan. Sige, hayaan mo nila. Matatapos sila, mag-uuwian din sila. Pero, ang kinatatakot nila, lumaki.
Kasi yun yung ano lang, may president na eh. Nangyari na ron sa ano, 'di ba? Doon sa matandang Marcos eh. 'Di ba? Kaya yun yung isa ron sa ako personal ko lang opinion at walang halong politika, maaring ito yung kinatatakot talaga nila. Na talagang tuluyan na magkaisa ang taong bayan, magalit sa kanila at pwersahan silang paalisin sa Malacanang. Yun sa akin, opinion ko lang naman. Sir, yun nga ang nakikita naman ng taong bayan. Yun na lang yung paggurgor sa live nila DZAR, nila Admar at nila Attorney Trixie, yung paggipit sa SMNI at sa iba pang mga vloggers. Si Joey, shout out kay Joey dahil, Joey, thank you for helping also, Jonathan Morales. Si Joey Cruz. Joey Cruz. Then, yung ako sa pag-take down ng 2 Facebook page ko. So, kitang-kita na talagang napaparanoid na sila at naaalarma sila sa boses ng taong bayan. Tama po kayo kung ito yung mga walang silbi ang pinagsasabi ng taong bayan at kung sila ay gumagawa ng tama, wala naman itong saysay yung mga pinagsasabi natin kung ito ay hindi totoo. Kasi mas maniniwala ang tao, sabi mo nga matatalino ang mga tao, alam nila mag-assess kung ano yung totoo, kung sino yung bangag. So, ito sir, question. Maraming sumasawsaw po sa issue mo. Okay, maraming sumisira. May naisip sumasawsaw, gusto kong sirain. At isa dito si Ping Lacson. Okay? Ano ang masasabi mo dito sa eksena niya? Oo. Alam nyo, wag na nating patulan yan at mukhang gusto lang umangkas sa issue para maging relevant sa Fidelix. Mukhang gusto lang akong gamitin para sa kanyang political comeback para mapag-usapan siya. Mukhang kulang lang yan sa pansin. Kulang sa pansin, okay. Wala nang round 2. So, kulang lang sa pansin. Tama na yung round 1. Wala nang round 2. Okay, kasi ang i-highlight natin dito talaga yung pagiging bangag ng ating presidente ngayon based doon sa report, okay, na iyong pinirmahan. Sir, iniugnay ka rin nila na parang inuugnay ka rin sa sa Duterte. May mga ganun din na ito daw ay yun na nga sir, nakakatawa na kaya mo daw ginawa ito dahil ito'y nakaplano na, dahil ito si Duterte's, parang mga silang mga, alam mo, itong sa totoo lang, itong mga taong nagbibintang sa inyo, dapat ako yung pagbintangan nila Well, si nagbibintangan naman nila, walang ikinalaman kayo dito. Kaya nga lang kayo lumabas because of me dahil in-expose ko. So, but anyway, can you comment about it? Sa totoo lang, kung yung pakikipag-ugnayan kay dating Pangulong Duterte, wish ko lang na makilala itong matandang dating Pangulo na pero wala hindi ako na bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng professional relationship sa kanya. Sayang kasi kung nagkaroon lang Sorry, dati naka-attend ako doon sa BACC summit on nandiyan sila. Alam ni Boy Evangelista yan. Alam nila Cory Aquino yun, yung Cory Quirino. Event. Cory Quirino. Yung event noon sa PICC. Bali, 2 nga yung na-attendan ko noon Isa yung sa Sheraton Hotel, tapos next year, yung doon sa yung sa PICC. Pero yung huli, yung pinaka parang closing dumating siya Siguro dahil yung BACC naman. Pero sa amin naman panay NGO Kasi ako as chairman ng Anti-Drugs Advocate laban ng pamilyang Pilipino, hindi lang naman ngayon ito 2014 pa kami na-establish. Sa katunayan yan sila Secretary Abalos, mga nakakasama ko nung araw yan na sa organization niyo. Oo. Anti-drugs. Marami naman din na na ako mga nakasama na mga nasa gobyerno panahon ni Pinoy, panahon ni GMA, panahon ni Pangulong Duterte. Pero lang ngayon para doon sa NGO lang. Pero maliban doon wala Wala sabi mo kanina putol kita doon tinanong kita na kung na-meet mo si Pangulong Duterte. Sabi mo kanina sayang nga Ano sayang, hindi. Kumbaga sa sayang, na-meet ko siya dahil siya yung speaker. Nakita ko siya. Nakita ko. At hindi ko naman, kasi sa akin, sino ba ang karangalan ko makaharap yung mga nagiging presidente. Dahil malaking bagay, siyempre, parang artista yan Yes. Pero yung makatrabaho, hindi Wish ko lang. Kagaya rin ako nung You'll never know, sir. Ganun. You'll never know kasi baka nanonood si Pangulong Duterte, namomonitor niya dahil retired na siya ngayon pero you'll never know. Ultimo nga
General Santiago, nagpunta pa ako sa bahay diyan eh. Oh, kaya nga sabi nga nung presidente ng anti-drugs, 'di ba chairman, nagpunta tayo sa bahay niya, 'di ba hinihingi niya nga yung kopya ng folder ni BBM. Ayun, ngayon ko lang dito nabanggit. Si General Santiago. Sabi niya, Jonathan, kayo ba yung nagtrabaho kay Bongbong? Sabi ko, yes sir. Panahon ko ba yun? Hindi sir. Sabi ko, panahon nata ni Jal Gutierrez na yun. Meron ka ba kopya? Wala sir eh. Nabibigyan mo ba ako kahit kopya? Sabi ko, sir, nasa IIS yun. Wala na ako kasi sa PIDEA doon. Ano yun? October 2014, kung di ako nagkakamali. Mga 1 week before, bago yung Walk Against Drugs. May litrato kami nila Secretary Armalos. Mayor pa lang siya noon. Kaya, hindi siya umaten. Hindi siya umaten ng Walk Against Drugs. Siguro nagtampo sa akin yan. Eh, sabi niya, madali naman PR-an yan si Bongbong eh. Okay. Wait. So si General Santiago, yung parang nag-uulyanin din doon sa Senado, pumunta sa bahay mo. Pumunta kami sa bahay niya. Pumunta kayo sa bahay niya. Hiningi yung namin siya. Oo. Okay. Doon kami sa dining nila, yun. Kaya nga, so, ako naman sa yung folder. Humihingi siya ng kopya. Kopya. Tapos nagmangmaangan siya doon sa Senado. Siguro may tampo siya. So, gusto ko lang linawin sa taong bayan. So, humihingi siya ng copy, ng folder na kung saan nandoon ang pangalan ni Marcos Jr. na allegedly sa missing hot ng white powdery substance. So, parang I just realized right now, ba't siya humihingi? At sabi mo kanina, na PPR-an. Ano ba ibig sabihin ng PPR-an? Madali naman PR-an niya, mabait yan. Parang PPR-an yung hihingian ng parang ang ano niya, huwag nyo nang anuhin yan, madali naman PR-an yan eh. Mabait daw. So para sa kalaman ng mga kababayan natin, when you say madaling PR-an yan, ipipr na, kunyari, ito si Bongbong kaharap ko, sir, ito, nakalagay ka dito, baka mahina ang 20 million dito para punitin ko na to. Hindi ko alam kung ano yung ano niya. Kaya nga, nung nandun siya, nagbulungan kami noong kasama kong presidente ng anti-drugs. Ano, di ba chairman, yun yung pumunta tayo sa bayan, humingi ng kopya ng folder. Kaya, wala. Siguro, ito yung purpose niya, kaya sinisiraan niya ako. Sa akin, wala naman yun. Hindi ko alam kung paano. Kasi, being, former Director General ng PIDEA, at, ayan, nakakasama ko naman talaga dyan sa, dati, sa Green Hills, pagka naglalakad-lakad ako noon. Kaya, siya mismo nag-recruit sa akin. Ayaw ko nga sana ikwento ito, kaya lang, din, siguro, dapat din malaman ng taong bayan. Ito si General Santiago ang nag-recruit sa'yo para pumasok sa PIDEA? Sa personal. Personal siya nag-recruit sa akin. Nagtataka nga ako, bakit sabi ko, ba't galit sa akin to? Kasi nung dumating ako sa PIDEA, ang nangyari, yung boss ko na galing ng NICA, meron sa akin binigay na trabaho. Imbestigahin ko raw yung chemical factory na ito yung parang service provider ng mga, ito yung nagde-destruct ba ng mga drugs, ng mga ng mga chemicals. Parang merong anomalya. Alam nyo, nung nag-ocular inspection ako doon, parang ang kasama ko doon, parang kung daw nagkakamali, parang si Curioso o yung isang empleyado rin. Parang kung daw nagkakamali. Siyempre, picture kami doon, nag-ocular kami doon sa sa yung Green Planet pa yun. Parang green basta may green eh. Green Ngayon, nung makarating sa kanya na siguro sinumbong na sir, nag-iimbestiga si Morales doon sa green doon sa service provider nga ng PIDEA. Pinatawag ako niya, pinagbumura ako. Puta na, Jonathan, parang sasaksakin mo sa likod. Na ganyan, wala ka utang na loob. Nagulat ako. Sabi ko, bakit sir? Ano ginagawa mo rin sa Valenzuela? Ganito, ganyan. Sabi niya ganun. Sabi ko, sir, inutusan ako ni director. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng director ko kasi mamaya na niya. Putang ng mga traitor kayo. Yan, gago yan. Taga-Nika yan. Gago yan. Sabi niya. Gago. Tapos napakamot ako sa ulo kong kalbo. Sabi ko gano'n, parang naano ko. Tapos kinausap ko yung boss ko. Sabi ko, sir, kuryente naman pala itong binigay niyo sa akin. Bakit? Napagalitan ako ni DJ. Ewan ko, kung pinatawag din siya, na-ball out din siya. So sa madalit sabi, nalaman ko rin, na alam naman din ng PIDEA press corps yan eh, at saka ng mga nalaman ko na yung subject for distraction parang ginawang pera at merong nakinabang. Ito yung time niya. Kaya nga sabi ko dapat ito yung yung mga pumuputok na kaya lang
Sabi ko, ang problema kasi noon, hindi ko nabuo yung kaso eh. Hindi mo nabuo kasi pinatigil. Yun yung istorya noon. Na Teka, sir. meron na-convert na pera. Kaya ito, merong violation ito sa Anti-Graft Corrupt Practices Act. Kaya ganun na lang siguro itong nervous nito na nitong matanda na ito na hindi ko naman sana papatulan. Sabagay, ayoko naman din siyang talaga kaya hindi na nga ako kumibo noon eh. Yeah, doon sa hearing. Kaya lang, para naman, wag naman sana magmalinis. Kasi ibig sabihin marami naman din siyang utos na na hindi tama. Kaya sabi ko, hahaba itong Senate investigation na to kung kaya nga hindi ako nagtataka kung bakit inireklamo rin siya ng ng mga empleyado ng Dangerous Drugs Board. Kasi yung doon sa nangyari doon sa chemical yung service provider ng PDEA nagde-destruct ng mga ebidensya. Sa pagkakaalam ko, mga empleyado rin yung mga ng PDEA yung mga nagpadala ng ng mga report ng mga reklamo Yun, So ibig sabihin, ina-analyze ko yung kwento mo na si General Santiago na nag-testify sa Senate hearing, sinisiraan ka. Tapos now, few minutes ago, ni-reveal mo na minsan, sometime in 2014, ay humihingi siya ng folder. Oo. Humihingi sa kopya. Tinanong niya ako kung kami ba yung nagtrabaho diyan kay Bongbong. Marcos. Sabi ko, yes sir. Ano ko ba yun? Hindi sir. Ano na yun? Si DG, wala na ako sa PDEA noon. Tapos sabi niya, pahingi naman ako ng kopya noon. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, sir, nandun sa IISU, kay Francia pa nga, sabi ko. Yeah, alam ni Percy yan eh. Alam nung kasama ko. Dahil dalawa kami nagpunta sa kanya sa bahay. So sabi niya, pait naman yan si pwede yung PR-in eh. Sabi niya gano'n, PR-in na lang natin, parang gano'n. Sa akin naman, wala yun, hindi naman Tapos, hindi ko nabigay sa kanya, siguro nagtampo, hindi siya umattend doon sa Walk Against Drugs. Hindi siya umattend. So, paano mo nga ibibigay sa kanya? Wala nga sa'yo, di ba? Wala. Kasi, feeling ko, ito naman mga palangga ko, kasi yung folder na yun, yung dokumento na yun, kasama nga yung 5 pictures na sinasabi mo. So, malamang sa malamang, yung 5 pictures na yun, nandoon sa informante ko na nagbigay nung paunang, actually 3 dokumento. So, but anyway, maybe one day, ibigay sa atin ang ating puting ahas, yung nagbigay sa akin ng dokumento na yun. Pero gusto ko lang ipakita sa mamamayang Pilipino na yung sumisira sa'yo, sila yung mga may interest na magkapera. Para sa akin to hindi po galing sa word nyo. Like, sabi ni General Santiago, madaling PR-an. So, yung pagkaintindi ko, pwede naman PR-an. PR-an, it's like saying madaling pagkaperahan siguro. Baka sounds like madaling pagkaperahan. Akin lang po yun. Doon sa analysis ko sa kwento. And then, merong isang operation na pinatrabaho sa'yo, then pinatigil. So, may mga reports na maaaring nagkapera din o naging pera yung reports na yun dahil hindi natuloy. So, it's so sad na ang mga taong gobyerno, PDEA pa lang, wala pa tayo sa ibang ahensya ng gobyerno, they're not there to work for the betterment of the country, but kung paano gipitin ang mga mamayang Pilipino, paano sila kumita, paano nila, I don't know, anong words pa ba ang pwede nating i-describe sa mga ito? Lahat po, namura ko na sila. Lahat ng masasakit, ibinato ko na sa mga taong ito. So, we are like, more than 18,000 lives of viewers right now, no, sir? Ano ang gusto mong malaman ng tao sa darating na May 20 mong 4th Senate hearing? By the way, si Ochoa, di ba? Si Ochoa yata darating na, or kung si Kumar darating man. Pero I believe pinipigilan niya ni Lisa Araneta Marcos. But ano yung expectation mo sa May 20? Wala. Ang ko lang naman yun pa rin. Si Jinggoy uli, baka tirahin ka na naman. Baka pare-pareho. Ganun pa rin yung atake. Oo, pero sa akin naman, ang maipapangako ko, maisasabi ko lang sa taong bayan, na ako ay hindi tumatanggap ng suhol, hindi ako nagpapasuhol, at kailanman hindi ako kayang suhulan. Yun lang. Wow. Kaya, yung kung paano nyo po ako tinanggap, pinagkatiwalaan, sinuportaan, at minahal,
yun po yung ano, no, kung ano po yung paninindigan ko nung una, ganun po rin hanggang sa matapos itong hearing na ito. Yeah. Sir, kasi hanggang ngayon ang dami pa rin talagang nagme-message sa akin 'no, na ikaw ay matagal ka na talagang advocacy mo na talagang labanan itong mga tiwali sa PIDEA, sila sila Kakdak, ang daming mga articles, ang daming mga TikTok, mga short clip, na talagang noon pa lang, nakikipaglaban ka na mismo sa gobyernong iyong pinagsilbihan. Saan ka humuhugot? Ano yung motivation mo na sabi mo nga isang simpleng mamamayan ka lang, 'di ba? Saan ka humuhugot na parang ako din 'to, diba, na nilalabanan ko ang makapangyarihang bangag. Ikaw, before pa ako lumaban, nandiyan na, may Morales na nilalabanan ang bulok na sistema ng PIDEA. Saan ka humuhugot ng motivation o ng tapang? Alam niyo, magmula po nung nangarap ako maging isang alagad ng batas. At nung maging isang alagad ng batas, na ipangako ko na po sa sarili ko na ang ano ko sa Diyos, na patuloy mo kong gamitin sa sarili mong kaparaanan. Patuloy mo kong gamitin maging tagapagdala ng iyong tabak. Para na rin doon sa mga taong patuloy na naniniwala at nananalangin sa iyo. Ito yung mga tao na walang lakas sa lipunan. Yun po eh. Kumbaga, kung paano ako nagtrabaho sa PIDEA, na pinangarap namin na sa halip na yung maliliit, doon kami sa taas. So dito sa advocacy ko na ito, hindi yung nasa maliliit lang sa lipunan na nagpapasasa sa tungkulin, kundi dito tayo doon sa taas, doon sa kumokontrol. Ito po yung talagang gusto kong gamitin ako ng Diyos para sa kanila. Sir, kung meron kang pinagsisihan bilang isang alagad ng batas o sa pagpasok sa PNP, pagpasok sa PIDEA o pagpasok sa gobyerno, ano yun? Yung pagkakulang ko ng panahon sa pamilya ko. Wow. Oo nga naman. Kahit sino yata. Lahat. Talagang binuhos ko na eh. Kumbaga sa mayroon akong maiuwi na na pera para sa bahay, para sa mga anak. Pero nauuwi doon sa pambayad sa abogado, pambayad sa kasa, sa piyansa. Ganun eh. Ganun yung nangyayari. So kung maibabalik lang po ba, kung maibabalik lang natin, nanaisin mo pa rin magtrabaho sa PIDEA o sa PNP o sa gobyerno? Kung loloobin ng Diyos, sunod lang po ako eh. Kung ano po yung plano ng Diyos sa akin. Wow. Ano yung nakita mo o natutunan mo bilang isang lingkod bayan dito sa journey na ito? Yung matuto tayo na ipatupad yung tunay na batas. Protektahan natin ang mamamayan, lalo na yung mahihina. Kung meron po kayong kapangyarihan ngayong araw na ito, parang Miss Universe question Kung meron kayong kapangyarihan para baguhin ang Pilipinas ngayong araw na ito, paano mo gagamitin yung kapangyarihan na yon para mabago mo ang sitwasyon ng Pilipinas? Ipapakulong ko lahat ng bumababoy sa sambayan ng Pilipino. I love that. Yun din po. Pareho pala tayo. Ang sabi ko, ilalagay ko sila lahat sa bangin eh. But anyway, sir, thank you so much sa iyong pag-share na naman. Ang dami na naman, ito mga vloggers ngayon na nanonood, mga palangga, ang dami pwede silang mai-highlight yung mga pinag-usapan natin. Message mo na lang, sir, sa taong bayan na nagmamahal sa'yo na ayan, patuloy na tumutulong ngayon sa atin. Thank you mga palangga, si Poging Pinoy, si LB Hero TV, Ruby Torreño, ayan, ang dami pala. Si LB Torreño, okay, si Asian Maple, Maple Syrup, okay, si Zuzi Gorman, ang dami mga palangga ko, tignan natin, basahin lang natin sila. Si J Hoy, okay, si Plant Mom, ayan. So message mo po sa taong bayan, sir. Nananawagan ako sa taong bayan na patuloy tayong magkaisa, magsama-sama tayo at ipalaganap po natin itong ating pakikipaglaban. Huwag po tayo matatakot sapagkat ang batas ginawa para sa atin. Pinalakas tayo ng mga batas natin at itong kapangyarihang ito, tayo lamang ang nagbibigay sa ating mga politiko. Dapat ang politiko, ito yung mga nagsisilbi sa atin. Sumunod din tayo sa batas.
Huwag tayong lalabag sa batas. Pero alalahanin natin na itong bansa natin, tayo lang, sa atin lang, tayo lang mismo dapat yung nag-iingat din. Kumbaga sa paghahayaan natin na abusuhin tayo, pag hinayaan natin na salaulain tayo, patuloy lamang po tayong gaganyanin. Lumaban po tayo sa matalinong paraan, sa maayos na pamamaraan. Magpahayag po tayo ng damdamin natin. Hindi po masama yun. Sir, po. I don't know kung paano kayo nag-uusap ng mga anak mo, ng pamilya mo. Ang nanggigipit po sa iyo walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, aka Bangag, ang First Lady, ang kanyang mga gabinete, ang mga senador, kumbaga ang mga taong nasa gobyerno. Gusto kong marinig na kunyari ako yung anak mo, no? Paano mo ako patitibayin bilang isang anak mo o asawa, mga kapatid ko kunyari, asawa mo kunyari kaharap mo. Gusto ko kasi marinig ng taong bayan, paano mo kami i-assure na hindi kami matatakot, hindi kami kakabahan, hindi kami mapapraning or something? Kung kami ang pamilya mo ngayon, kami mga nanonood, sir. Ito ay parte lang ng trabaho ko bilang isang hustisya. Kung meron mang mga bad guys dyan o ano man, sila ang matakot. Ito dumating sa point na dinadanas natin ito dahil dala ng aking trabaho noong 2012. Hindi ko sinabi doon sa mga tao na yon na mag-addict sila, na mag-cocaine sila, na suminghot sila ng cocaine. Nagkataon, ang daddy ninyo bilang alagad ng batas, inireport ito mga tao nito at ang daddy nyo tumupad lang sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kapag sa tungkol sa trabaho, huwag kayong matatakot. Matakot kayo kapag ang daddy ninyo may ginawang paglabag sa batas. Yun po yun. Yeah, wow. Thank you so much, sir. Thank you. Yes po, Daddy, naiintindihan po namin. Kunyari po yung anak niyo. Maraming salamat po, Daddy. Daddy Agent Morales. Sir, mag-ingat po kayo. Alam ko, napaka-upbeat ng inyong personality. Kung ba, seryoso man yung pinag-uusapan natin dito, but there's always a sense of humor in you na nakikita namin. At nakikita ako na yung personality nyo talaga ay maaring may similar sa akin na nakikipaglaban man, pero hindi nawawala yung pagmamahal at pag-assure sa pamilya na no matter what, kahit naharapin natin ang mga demonyo sa Bangag administration, matuto pa rin tayo ngumiti at i-deal itong buhay na pinaglalabanan natin. Thank you, Agent Morales. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat din po sa inyong lahat.